Kumbaga ipinanganak na, ang pangulo ay si President Marcos Sr. na or sino ba sa inyo ang ipinanganak na wala pa si President Marcos Sr., 'no? So, ako po pinanganak po ako, ang presidente po ng Pilipinas ay si President Marcos Sr., 'no? So, ibig sabihin, um, nung ako po ay pinanganak, wala pang martial law 'no, hindi pa siya nagdedeklara ng martial law. Kasi yung martial law 1972. So, pinanganak ako earlier 'no, earlier po ako pinanganak. Mga 60s 'yan. So, 60s po ako pinanganak 'no, 1960s. Bahala na kayong mag-isip kung 1962, 63, 64, 65 hanggang 69, basta 1960s po ako pinanganak 'no. So, naabutan ko po ang, ating pangulo 'no, Ferdinand Marcos Sr. At eto nga po ang masasabi ko, total malapit na po ang September 21. Alam naman po natin sa September 21 andiyan na naman po yung, pag-commemorate 'no, pag-ala-ala sa martial law. At nandiyan na naman po yung mga never again to martial law, yung mga, ibinabalik na naman yung mga nakaraan na mga martial law victim di umano 'no. So, malapit na po ang September 21. So, tatalakayin natin ngayon ito, hindi po para sa martial law 'no, kundi atin lang pong ikukumpara. Kasi um, bilang isang tao, Pilipino na ipinanganak ako na wala pang martial law, hindi pa nagdedeklara ang ating Pangulong Marcos ng martial law, ay naabutan ko po na masasabi ko na maganda naman po 'no, ang martial law. At eto nga po ang atin pong pamagat ngayon ay tungkol nga po ito 'no, in connection sa mga nangyayari ngayon na mga, ah, korapsyon sa gobyerno patungkol po sa mga proyekto 'no. So, after EDSA nagkawindang-windang ang mga projects ng gobyerno. Yan po ang aking masasabi 'no, after EDSA, nung nawala na po si President Marcos Sr. nagkawindang-windang na ang mga proyekto ng gobyerno. Bakit ko nasasabi yun? Mga kaibigan, unang-una sa lahat 'no, ah, sandali basahin natin si Lunita Batang, "Maganda palakad ni Apo Lakay, walang patayan at nakawan, 1954 ako." Wow! Lunita Batang, 1954 siya. So, senior na talaga 'no? Salamat po sa panonood. Ah, si Pogi pero po hindi halata madam. Salamat, ayan. Si Magic Uy, buong 70s, San Sebastian College Elementary High School ako. Yan, so mga nabuhay ito 'no, sa panahon ni Apo Lakay. Marshall Ramos, pinanganak ako 1059. 1059 baka 1959 'no, nagkamali siya ng, sulat. Malabo din siguro yung mata, katulad ko 'no, na nagkakamali sa aking pagsulat, 'yan. Hill Belando, PBBM dapat, 1 term pa po para makita ang bagong Pilipinas, yes or no? Sana nga 1 to 2 terms pa, eh, 'no, kasi para talagang maayos ng husto ni PBBM itong, Pilipinas kasi nga, ngayon kita niyo naman 'no, si PBBM talaga ang nag-aayos sa Pilipinas. And Pogi watching from Zambales, hindi pa po ako tao noon. So bata pa siya 'no, bata pa si Pogi. 'Yan, buwagin na ang DPWH, direct na sa mga mayor, sila ang nakaalam sa kanilang lugar. Correct, tama po 'no, 'yan. So, Noel, totoo 'yan, yung nawala si Apulacay nagkawindang-windang na ang project ng gobyerno, totoo 'yan. 'Yan, tama po kayo 'no, at si Tony Santos. 'Yan, okey. So, ngayon mga kaibigan 'no, eto nga, nung nawala na po si Apulacay,
nagkawindang-windang na ang mga proyekto ng gobyerno 'no, talagang pangit na, pangit na yung ano, yung andiyan na yung mga, korapsyon, yung mga substandard na mga, proyekto 'no, yung mga materyales, mga tinipid, mga kaibigan 'no. So, isa po ako din sa naka-witness niyan mga kaibigan 'no, na that was 1986 mga kaibigan 'no, na ito yung wala na si, President Marcos Sr. no, 1986, 1987, 'yan, 1988 no, wala na po dito si President Marcos Sr. Na-witness ko 'yan mga kaibigan kung paano po magnakaw ang mga contractors 'no. Yung na-witness ko ay sa housing 'no, sa housing po 'no ng gobyerno. 1987, 1989 'no, yung amin pong, lugar namin na, tinitirhan that time ay doon po kami inilagak 'no. Ah, Matagal na kami dun, pagkatapos, nagkaroon ng proyekto dun ang gobyerno. Mga 1987, 88 ito mga kaibigan, nagkaroon ng proyekto housing projects. At dun ko po nakita kung paano magnakaw yung mga kontraktor, yung mga, ah, yung mga contractor firms at yung mga project manager 'no. Paano ko nakita kung paano sila magnakaw. Eh, mga kaibigan 'no, meron kaming mga nakikilala dun na mga project manager. Alam niyo ba mga kaibigan, yun bang tipong ang dapat na, ah, bilhin na mga or ilagay na mga semento ay halimbawa 'no, sa isang kalsada dapat na, ah, kumuha sila ng semento na halimbawa halimbawa lang 'to ha, 2 truck 'no, para mailagay doon sa mga kalsada. Ang nangyayari mga kaibigan, yung semento na inilalagay doon sa mga kalsada ay kalahati lang nung truck at yung iba na mga semento ay ibinebenta. Literally gano'n po ang ginagawa ng project manager 'no, ng kalsada na yon na ginagawa, mga kaibigan 'no. Nalaman ko po 'yan kasi siyempre, nakilala namin yung project manager pagkatapos along the kuwentuhan, nabubuko yung mga ano, yung mga ginagawa 'no. So, 'yan po mga kaibigan literal na pagnanakaw sa gobyerno, sa mga proyekto ng gobyerno. Pero bakit ko masasabi na sa panahon ni President Marcos tila hindi uso ang pagnanakaw sa mga proyekto 'no, yung mga proyekto, bridges, yung mga daan, yung mga sa mga housing. Bakit masasabi ko na mukhang hindi yata uso ang nakawan 'no, sa proyekto ng pamahalaan sa panahon ni President Marcos. So ito mga kaibigan, ayon ito ha, yung mga sasabihin ko ngayon ay ayon sa aking mga observations 'no. Kung kayo ay meron din observations, puwede niyo ring sabihin dito at i-discuss din natin 'no. So, housing pa po dapat sa mga mayor na din para wala ng dadaanan ang pondo ng bayan. Maganda din 'yan 'no, na talagang sa LGU na lang dapat, 'yan, ang mga proyekto, 'yan. So, eto mga kaibigan 'no, sa panahon po ni Apo Lakay masasabi ko na mukhang hindi naman talaga uso yung korapsiyon pagdating po sa mga proyekto. Kasi napansin ko na sa mga proyekto na ginawa ni President Marcos Sr. ay talagang matitibay. Matitibay, ang mga materyales ay talagang mga matitibay at hindi talaga tinipid. Makita niyo naman siguro mga kaibigan 'no, yung mga tulay na ginawa ni Apo Lakay ay hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin at talagang nagagamit pa rin. Yung mga highways, yung mga silid-aralan na ginawa 'no, mga universities, yung mga paaralan na ginawa sa panahon ni Apo Lakay ay buhay na buhay pa rin.
na sabi nga ni PBBM nung nag-inspeksyon siya ng mga paaralan ay nagulat siya kasi marami ginagamit pa rin yung sa mga paaralan na at mga classroom na pinagawa pa ni President Marcos Sr. at hindi pa daw nare-renovate. Kumbaga, kung ano siya nung pagkagawa noon ay gano'n pa rin hanggang ngayon. Ibig sabihin napakatibay mga kaibigan. Kita naman natin 'yan, proven natin 'yan sa mga tulay at kita niyo maging yung binabatikos ng mga yelo, yung Bataan Nuclear Power Plant na sinasabi nila na hindi daw matibay, na hindi daw maayos ang pagkakagawa at, may korapsyon daw at saka itinayo daw sa fault line at marami pa daw problema. Pero makita mo mga kaibigan, Bataan Nuclear Power Plant ilang taon na, ilang dekada na, nakatayo pa rin, matibay na matibay, ang dami ng lindol na dumaan, ang dami ng dumaan na mga ulan, baha, bagyo, pero ang Bataan Nuclear Power Plant ay talagang nakatayo pa rin, matibay na matibay. Kaya nakakapanghinayang kasi hindi nagamit, kung sana nagamit ito, baka tuloy-tuloy ang ating pag-unlad. Kasi during that time mga kaibigan, tayo yung nauna sa Southeast Asia na magkaroon ng nuclear power plant, pero hindi lang siya ginamit. Hindi siya pinaandar ng Aquino government. So, makita natin, tignan niyo yung mga tulay ngayon. Lately nga lang 'di ba, may bumuho na naman na tulay, parteng Bicol. Oh, gawa na naman ng past administrations. So, kung titignan natin yung mga tulay na mga gawa ngayon ng mga bago 'no, ng mga nakaraang administrasyon, ang bilis na masira. Pati yung kita niyo mga kaibigan 'no, may mga bahay din, mga housing units 'no, na gawa din ni Duterte na ibinabalita pa nga sa Channel 7 sa mga balita na hindi pa man nagagamit ay wasak-wasak na yung mga lababo, ay nagka-crack na yung mga walls at talaga namang ang pangit na, hindi pa nga nagagamit, nagbabagsakan na yung mga semento. So, kitang-kita natin dito mga kaibigan na after President Marcos Sr., nagkawindang-windang ang mga proyekto ng pamahalaan. Yung bang tipong magtatanong ka, akala ba natin, akala akala natin ng sambayan ng Pilipino na ang problema ay si President Marcos Sr. Akala natin, kapag inalis natin si President Marcos Sr. ay okey na ang bansa natin, mawawala ang korapsiyon na sinasabi nila, mawawala yung mga pagnanakaw, mawawala yung ganyan, ganyan, kung ano-ano pang mga pinagbibintang sa ating Pangulo, President Marcos Sr. Pero iba po ang nangyari kasi nung nawala na si President Marcos Sr. after EDSA, nagkawindang-windang ang lahat ng mga proyekto ng gobyerno. Real talk lang tayo dito mga kaibigan, wala tayo ditong sugarcoating, wala tayong kasinungalingan. Ito, tanungin ko kayo, oh, saan kayo makakarinig, makakabalita na yung mga tulay na pinagawa ni President Marcos Sr. ay nasisira? Lately merong nasira, oo, yung isang bridge 'no, sa may Cagayan. Pero ginawa yun 1969. Oh, so kailangan lang yun at saka yung pagkasira niya hindi buo, konting ano lang, kumbaga hindi lang kasi na-maintain. Pero ilang dekada na napakinabangan at hindi nasira. At bakit lang nasira yon? Dahil sa sobrang pagbayo ng napakalakas na bagyo. Pero hindi talaga siya nasira totally. Kaunting part lang ng tulay ang medyo bumigay. Kailangan lang talaga ng maintenance at hindi na-maintain ng mga sumunod na administrasyon. So, ibig sabihin gano'n po katibay ang mga proyekto dati ni President Marcos Sr., gano'n siya katibay.
Hindi siya bumibigay kahit na napakarami ng nagdaan na mga bagyo, baha, lindol, anumang mga dilubyo, pero buhay na buhay pa rin at nagagamit pa rin ng sambayan ng Pilipino. In short, mga kaibigan, bawing-bawi na tayo sa buwis. Dun sa buwis na 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 nakuha sa atin dahil doon sa mga proyekto na yun, bawing-bawi na ang sambayan ng Pilipino. Kaya nga kung titingnan natin mga kaibigan, yung sinasabi nila noon na utang, pag-alis ni President Marcos Sr., maraming utang, maraming utang. Pero kung titingnan niyo mga kaibigan, bawing-bawi. Dahil yung mga proyekto na pinagawa ng Marcos administration hanggang ngayon ay napapakinabangan pa. Tanungin ko kayo, after President Marcos Sr., sino ang gumawa ng mga dams? After President Marcos Sr., sinong administrasyon ang gumawa ng dams? Dumadami ang tao, walang administrasyon na gumagawa ng dams, kaya nagkukulang sa tubig. Ang pagkakaalam ko may ginawa ang Ramos administration, isa. 'Di ba? Isa lang, after President Marcos Sr., isa lang ang gumawa ng dams, yung Marcos administration, Ramos administration. After that, wala na. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, gumagawa na naman ang pangulo natin ng maraming dams. Kasi nga, dumadami ang mga Pilipino, dumadami ang pangangailangan natin sa tubig, wala namang mga presidente na gumawa ng dams. Kung ano lang yung ginawa ni President Marcos Sr., yun lang. Yun lang talaga. Wala nang ibang gumawa. Katulad na rin ng mga power plants. After President Marcos na gumawa ng 20 power plants. After President Marcos Sr., sino ang pangulo na gumawa ng power plants? Wala. Ano ginawa ng mga Aquino? Nagbenta. May mga power plants sa President Marcos na ginawa na binenta. Pero kung sasabihin mo na gumawa sila ng power plants, hindi. After President Marcos, wala na ni isang presidente ang gumawa ng power plants. Pero ngayon, sa panahon ni PBBM, eto na naman, gumagawa na naman. At ang ginagawa ngayon ng ating Pangulo, 200, take note, 200 power plants. Mga geothermal energy, solar, wind, at iba-iba pa. So yan mga kaibigan, tatak Marcos talaga. Ang nagpapakinabangan ng mga Pilipino ay tatak Marcos, mga proyekto na gawa ng mga Marcos. Di ba? So yung tao na inaakusahan natin ng diktador, siya yung dahilan bakit tayo nagkaroon ng mga kuryente. Siya din ang dahilan bakit tayo nakakainom ng tubig, nakakapaglaban, nakakapagluto. Siya din ang dahilan kung bakit naging maayos ang buhay natin dahil sa taong ito na inaakusahan nyo ng diktador. Tanungin ko kayo ngayon, sino ang nagpagawa? Sinong administrasyon ang nagpagawa ng mga specialized hospitals? Lung Center of the Philippines, Philippine Heart Center, Children's Hospital, Kidney Institute. Guys, wala kang makikita na ibang pangulo, na ibang administrasyon na nagpagawa ng mga specialized hospitals. Alam niyo kapag pumupunta ako ng Batasan, no, Congress, siyempre madadaanan mo yun, oh. Lung Center, sisigaw yung konduktor, Lung Center na, Lung Center. Maraming bababa sa Lung Center. Mga pasyente, pupunta sila doon. Tapos, National Kidney Institute, bababa. Yung mga kababayan natin, magpapagamot sila doon. Children's Hospital. So, nasasabi ko sa sarili ko, wow, gamit na gamit ang mga pinagawa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Gamit na gamit. Talagang
Walang iba na gumawa nito. After Apo Lakay, wala ka ng makikitang pangulo na nagkaroon ng kumbaga ng concern sa mamamayang Pilipino para magpagawa ng mga specialized hospitals. Talagang Marcos lang ang mayroong malasakit. Talagang Marcos lang ang may malasakit sa sambayan ng Pilipino para magpagawa ng mga ganitong specialized hospitals. At talagang Marcos lang, ang talagang nag-ayos, nagpagawa ng, renovation sa Philippine General Hospital at nagpagawa pa si FL Imelda Romualdez Marcos ng maraming buildings para palakihin, palawakin ang serbisyo ng Philippine General Hospitals. At ngayon na naman, ginagawa na naman ito ng ating First Lady. Sabi ko, wow, Marcos lang talaga. Ang daming nagdaang pangulo, mga kaibigan. Pero never, wala ni isa sa kanila ang nakaisip na magpagawa ng specialized hospitals. Pero ngayon, ang pangulo natin nagpapagawa, cancer center. Philippine Cancer Center. At hindi lang dito sa Metro Manila, meron din sa mga regional. At yung Philippine Heart Center, yung mga specialized hospital, ginagawa sa mga regional. Hindi lang 'yan, pinapadami yung mga bukas centers para yung mga yung mga nasa iba-ibang mga rehiyon na hindi makapunta sa malalaking hospital, doon sila sa bukas centers. So, ang ganda mga kaibigan, Marcos lang talaga ang merong tunay na malasakit sa bayan, na ito lang talagang administrasyon ng Marcos ang talagang, ah, may concern sa mga Pilipino pagdating sa health. Marcos lang ang gumawa ng mga specialty hospitals, mga kaibigan. Wala namang nagawa yung mga past administration, eh. At lalong walang nagawa ang Duterte admin. Dahil ang Duterte administration, isa lang ang kanyang pinagtuunan, war on drugs. War on drugs. Pero hindi pa niya nawakasan, mas lalong dumami. At ang ginawa lang ay ginamit lang ang war on drugs para pagtakpan ang kanilang business. Yan po ang sinabi. Conclusion yan, conclusion sa ah, outcome ng hearing sa Quadcom. So, ayun mga kaibigan 'no, Lunita Batang, unang pinakamahabang tulay sa Pilipinas do'n sa amin sa Tugigaraw. Hanggang ngayon 'di pa nasira, malaking tulong EDSA umpisa ng hirap sa ating bayan. EDSA umpisa ng hirap sa ating bayan. Correct 'no? 'Yun nga mga kaibigan, after EDSA talagang grabe na ang nangyari sa bayan natin. At eto, nagkawindang-windang ang mga proyekto ng gobyerno, naging substandard, andiyan na yung mga pagnanakaw sa mga proyekto 'no. Pero sa panahon ni Apo Lakay, ni President Marcos Sr., talagang yung mga proyekto kailangan matitibay. Talagang, napapatunayan natin 'yan mga kaibigan 'no, na matitibay talaga ang mga, proyekto ni Apo Lakay. Walang makakapag-gano'n 'yan, makakapagpasinungaling niyan 'no, walang makakasabi na hindi totoo 'yan, dahil proven na 'yan sa lahat ng mga ginawa ni Apo Lakay na mga, projects ay talagang matitibay 'no, 'yan. Ah, Lynn Mariano at Leo Ismanes, sana kapag magkasakit ka kung sino man sa pamilya mo, hindi mo gamitin alinman sa hospital na pinatayo ni Apo Lakay. Tumpak. Katulad na nga lang ng East Avenue. Mga kaibigan, yung East Avenue 'di ba, sa Quezon City malaking hospital, kumpleto din.
Ang nagpagawa pala niyan ay sina Apo Lakay. Hindi naman pala East Avenue ang pangalan niyan, pinalitan lang 'yan nung nawala na si Apo Lakay. Bagong lipunan pala 'yan mga kaibigan, bagong lipunan, hindi naman pala East Avenue. So, napakarami na ng mga pinalitan mga kaibigan. 'Di ba nakakuwento ko nga sa inyo pati nga yung paaralan namin, yung high school na paaralan namin, pinalitan din, eh. Ang, nagpagawa nun ay si FL, Imelda Romualdez Marcos. Ipinangalan niya sa kanyang tatay, Don Vicente Orestes Romualdez High School and, Integrated High School. Yun po ang original na pangalan, Don Vicente Orestes Romualdez Romualdez Integrated High School. Pero nung nawala na sina Apo Lakay, iba na yung pangalan. Tinanggal na yung pangalan ng tatay ni FL, Imelda Marcos, at pinalitan ng ibang pangalan, ng crony ni Cory Aquino. So, ganun po yung nangyayari 'no, pinapalitan nila at, magugulat ka na lang, "Oh, bakit meron na ditong Corazon Aquino Elementary School?" Magugulat ka na lang. Eh, kasi pinapalitan yung mga pangalan, mga kaibigan 'no, na hindi naman dati Corazon P. Aquino Elementary hindi naman dati Corazon Aquino, Elementary School tapos biglang pagtingin mo, "Uy, Corazon Aquino Elementary School." Oh, magugulat ka na lang pinalitan na ang pangalan 'no. So, yung mga kaibigan 'no, real talk lang tayo dito 'no. Pulong malakas sana Pilipinas kung 'di nawala si Apo Lakay. Tama ka diyan 'no, korek ka diyan, Pulong 'no. Malakas talaga sana ang Pilipinas kung hindi siya nawala. Or kasi sa totoo lang mga kaibigan, aalis din naman si Apo Lakay, hindi naman siya kailangang, ah, ipatapon sa ibang bansa, eh, aalis din naman siya, eh. At saka si Apo Lakay po ay naniniwala sa demokrasya 'no, at, eleksyon. In fact, mga kaibigan, sa kanyang panahon ang dami ng nagdaang eleksyon. Naniniwala siya sa eleksyon. Kaya nga lang talagang nananalo siya. Siya talaga ang nananalo, siya talaga ang pinipili ng mga Pilipino. Kasi siya talaga ang gusto, 'no? Eh, naalala ko nga nun mga kaibigan, pati nga pamilya namin, Marcos talaga. Yung nanay ko, yung tatay ko, siya din yung binoboto. Oh, kaya siya ang nananalo. Hindi naman niya yung mga botohan kundi talagang siya ay nananalo dahil siya talaga ang binoboto ng tao. So, kung sana, hinayaan na lang nila na, matapos ni Apolacao yung termino niya, aalis din naman yun, eh. Hindi naman yun magtatagal, lalong-lalo na, ah, sick na pala siya nun, 'di ba? May sakit na pala siya nun. Hindi naman 'yan aalis ng kumbaga hindi naman 'yan, isisemento niya yung sarili niya doon sa Malacanang, hindi naman gano'n, eh, 'no. Aalis din 'yan, lalo na may sakit na talaga siya nung mga panahon na 'yun, 'no. So, anong nangyari, anong epekto mga kaibigan sa ginawa ng mga tao, 'no, sa EDSA? Ano ang epekto? Eto nagkawindang-windang. Tignan niyo, magkano ang budget ni Apo Lakay? Wala pang 500 billion ang budget ni Apo Lakay. Wala pang 500 billion. Oh, kita niyo, 20 years 'yan, 20 years, wala pang 500 billion. Ang dami-daming proyekto. Merong 20 power plants, merong mga dams, merong mga bridges, hundreds of universities, schools, napakadami 'no, hindi lang hundreds, umabot na nga sa thousand mga kaibigan 'no. Ang daming mga flood control projects, ang daming mga housing units, mga BLIS, ang dami mga kaibigan ng kung ano-anong mga proyekto, flood control, et cetera, et cetera. So mga kaibigan, kita natin 'no, sa 20 years niya, wala pang 500 billion.
Nasa 486 something billion lang 'yun mga kaibigan. Hindi pa siya umeksakto ng 500 billion. Pero nung si Cory Aquino na ang umupo, dalawa 'no, ano na, 2 trillion. Pag-upo ni Cory Aquino, 2 trillion ang budget. Tingnan mo yung, pagkakaiba. President Marcos, 20 years, wala pang 500 billion ang budget. Cory Aquino, ilang ilang taon lang. Cory Aquino, 6 years lang, pero 2 trillion na, 2 trillion na ang budget. So dun mo makikita, guys, kung napanood niyo yung sinabi ni, Percy Lapid na naman 'no, si Percy Lapid. Merong video si Percy Lapid na sinasabi niya na nai-share ko dati yun, sa TikTok, sinasabi niya na, bakit daw sasabihin ng mga tao na nagnakaw si President Marcos Sr. Na kung titingnan mo daw, kung kukuwentahin mo daw, sa sobrang dami ng mga nagawa ni Apo Lakay, magtataka ka daw paano niya nagawa yun. Samantalang ang budget niya ay wala pang eksaktong 500 billion. Paano siya nakagawa ng mga ganong klaseng proyekto? Kaya ang sabi ni Percy Lapid, malamang sa malamang ang ginamit daw ni Apo Lakay ay ang kanyang sariling pera. Panood niyo yun? Hahanapin ko yung video na yun mga kaibigan, hanapin ko yung video na yun, na sinasabi yan ni Percy Lapid, na malamang sa malamang ang ginamit daw ni Apo Lakay ay ang sarili niyang pera. Kasi napaka-imposible daw, ang sabi ni Percy Lapid, napaka-imposible daw na matugunan niya lahat ng gano'ng karaming proyekto. Pagkatapos ang budget niya, ayon doon sa ano, data na kung saan nakalagay yung mga budget ng mga presidente, ang budget niya wala pang, hindi pa eksaktong 500 billion. Paano niya nagawa? Nakapagpagawa ng power plant, nakapagpagawa ng 20 um, 20 power plants 'no, kasama na, iba pa yung nuclear power plant. Nakapagpagawa ng mga dams, paggawa ng mga electrification 'no, sa iba-ibang mga lugar sa mga provinces. O si President Marcos din ang nag-initiate niyan, electrification sa mga bukid, sa mga bundok, yung pagpapatubig, yung pagpapagawa ng mga tulay, bi-build ng mga magagandang mga kalsada. My God 'no? So, pagpapatayo ng mga specialty hospitals, pagpapagawa ng mga buildings na katulad ng PICC na hanggang ngayon ay talaga namang ini-enjoy ng mga Pilipino. Diyaan kapag merong mga graduation, kapag merong mga oath-taking, andiyan yung canvassing sa COMELEC, andiyan yung mga iba-ibang mga events, mga international events. Lahat mga kaibigan talagang gamit na gamit ang lahat ng mga pinagawa ni Apo Lakay. So kung titingnan natin paano niya nagawa ang lahat ng yun sa budget niya na hindi pa umeksakto ng 500 billion, 20 years yun, 20 years. Take note, 20 years. Paano niya nagawa yun? Kaya yung sinasabi ni Percy Lapid, mukhang ang ginamit daw ni Apo Lakay ay kanyang sariling pera. Hanapin ko yung video na yan, nai-post ko yan, sa aking TikTok 'no. Mukhang sariling pera daw ni Apo Lakay ang ginamit niya. Kasi kung titingnan natin, hindi daw siya makakapagpatayo ng ganyan karaming mga proyekto. Ang titibay pa. 20 years yan, wala pang eksaktong 500 billion. Samantalang ngayon 'no, oh, pag-alis niya, Cory Aquino, 2 trillion, 2 trillion ang budget, Cory Aquino. 6 na taon lang. Si President Marcos Sr., 20 years. Paano mo yun ire-reconcile? Saan nga ba niya kinuha yung pera na pinaggawa niya ng mga proyekto?
Anong masasabi niyo doon? Anong masasabi niyo? Hmm, bakit nakapagawa siya ng gano'ng karaming proyekto na ang budget niya ay wala pang 500 billion. Nasa 400 something lang, eh, ang budget niya, eh, wala pang 500 billion. O sige nga, sagot kayo. Sa tingin niyo, paano niya nagawa 'yun? Sa tingin ko, mga kaibigan, pera nga niya, sariling pera niya ang ginamit niya para makapagawa siya ng napakaraming proyekto sa Pilipinas. Kaya nga nakakatawa 'no, nakakatawa itong mga tao na nagsasabi na, "Ay magnanakaw, magnanakaw." Tingnan niyo yung mga nagsasabing magnanakaw, oh, anong nangyari sa kanila? Oh, 'di ba? So, hindi na natin ano, eh, kasi kumbaga wala na sila, eh, 6 feet below the ground na 'no? So, tingnan niyo yung nangyayari after President Marcos Sr. Hmm, nagkawindang-windang ang Pilipinas. Yung dati na nangunguna tayo sa ganitong klaseng larangan katulad ng edukasyon, nung nawala si President Marcos, anong nangyari sa Pilipinas? Nung dati nung andiyan pa si President Marcos, hindi naman tayo binubully ng China. After President Marcos, panahon ni Cory Aquino, nagkaroon ng courage ang China para umpisahan tayong i-bully, 'di ba? Sa panahon ni President Marcos, hindi tayo ganyan, hindi tayo binubully ng China. At sa panahon din ni President Marcos, hindi tayo ano mga kaibigan 'no, nakita mo yung mga bansa na kung saan nag-i-import tayo ng mga bigas. Anong sinasabi ng Vietnam, ng Thailand? "Dati kayo ang nagtuturo sa amin kung paano grow ng rice. Dati kayo ang ganito, bakit ngayon kayo na ang nag-aangkat sa amin?" 'Di ba? Kasi dati nga naman, sila yung pumupunta sa bansa natin para mag-aral dito. Sila yung nag-aaral dito, diyan sa IRI, Los Baños 'no, para pag-aralan kung paano mag-grow ng rice. At sila rin ang nag-aangkat sa atin ng bigas. Pero after President Marcos Sr., anong nangyari? Wala na, pinabayaan ang agriculture, oh, angkat-angkat na lang, import-import na lang tayo, wala na, pinabayaan ang agriculture, walang nangyari. So anong nangyari sa Pilipinas? Umasa na lang tayo sa pag-i-import. Mabuti na lang at eto, mabuti na lang, Marcos na ulit ang presidente ng Pilipinas. At ngayong Marcos na ulit ang presidente ng Pilipinas, inayos na naman ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang agrikultura. At kita nyo, umaayos na naman ang agrikultura natin, kaya nga nakakapagbenta na ng 20 pesos na bigas. At alam nyo ba, ang dami, ang dami ng harvest natin, ang dami nating bigas. Dahil yan sa ating napakatalinong Pangulo, President Marcos Jr. Dahil alam niya kung ano kung ano ang dapat gawin, kung paano ayusin ang sistema ng agriculture. Ngayon mga kaibigan, nare-realize ko na kung bakit pinagpilitan niya noon ang sarili niya na maging secretary ng agriculture. Kasi eto pala yung gusto niyang gawin. Gusto pala niya na talaga na maging Secretary of Agriculture siya dahil gusto niya talagang ayusin ang agriculture natin. Kita mo, anong ginawa ng presidente natin? Nagpagawa siya ng batas, no? Sa mga mambabatas natin, sa Congress, sa Senado, nagpagawa siya ng batas. Ang sabi niya, gumawa kayo ng batas na buburahin ang lahat ng mga utang ng mga magsasaka. At nung nagawa na, ipinasa sa kanya, pinirmahan niya, binura ang lahat ng pagkakautang ng mga magsasaka.
Yan yung first step mga kaibigan. Bakit importante na burahin ang utang ng mga magsasaka? Alam niyo ba na ang mga magsasaka natin, problema nila yung kanilang utang na nagpatong-patong na pati mga penalty, pati yung mga kung ano-ano ng mga pinatong-patong 'no. May mga dati nga mga kaibigan 'no, nung pumupunta kami doon sa pagpamimigay ng pangulo natin 'no, ng mga CLOA. Alam niyo ba nakakapag-interview kami ng mga senior citizen, mga ang tatanda na. Tuwang-tuwa sila kasi meron na daw silang titulo ng lupa at tuwang-tuwa sila dahil nakuha nila yung kanilang PLOA, yung kanilang certification na nagsasabi doon na pinatawad na, pardon na ang lahat ng kanilang mga pagkakautang, binura na ang lahat ng kanilang pagkakautang. Alam niyo ba, may magsasaka dun ang sabi, ang utang niya umabot ng 1.5 million. At sumasakit daw ang ulo niya kasi ang tagal na daw, dekada na, 1.5 million umabot ang utang niya. Hindi daw niya alam kung paano bayaran. At tuwing siya daw ay, nagha-harvest, nag-aalat siya ng pera, nag-iipon siya ng pera para doon sa pambayad. So, every time na magha-harvest, iniisip niya, kailangan ito may pambayad. Sumasakit na daw ang ulo nila at hindi sila makapag-focus sa kanilang pagtatanim. At minsan, imbis na yung pera na kanilang ipambayad doon sa utang nila, sa mga penalty ng patong-patong na, dapat daw ay ipambili na lang nila ng mga pangangailangan, hindi nangyayari. Kaya hirap na hirap ang buhay ng mga magsasaka natin. Nung wala pa ang Pangulong Marcos Jr. Pero nung dumating ang Pangulong Marcos Jr., pinabura niya ang lahat ng utang, wala ng utang ang mga magsasaka. Lahat ng mga magsasaka, wala na silang utang. At ito pa ha, ang maganda pa nito, mga kaibigan, ngayon lang nila nakuha ang kanilang titulo ng lupa. Kita niyo yung mga in-interview nga, in-interview, mga kaibigan, 'no, ng mga magsasaka. Ang tatanda na, tuwang-tuwa ano sabi, "Hindi namin ina-expect na mahahawakan pa namin ang titulo." Hindi daw nila ine-expect na mahahawakan pa nila ang kanilang mga titulo, na mapapasa kanila ang lupa na kanilang sinasaka. Napakatagal na daw nilang iniintay, ilang dekada na, ilang presidente na ang nagdaan, hindi daw nagawa. Pero ang pangulo natin, Ferdinand Marcos Jr., siya lang ang nakagawa niyan. Siya lang ang pangulo natin, President Marcos Jr., siya lang ang nakagawa nito. Kaya umaayos na mga kaibigan, umaayos na ang ating agrikultura. At yan, nagkakaroon na tayo ng 20 pesos na bigas na pinagtatawanan pa ni Sara Duterte. At nilalait-lait pa niya ang ating Pangulo na hindi naman daw magiging totoo ang 20 pesos na bigas, na nagsisinungaling daw ang ating Pangulo, para lang daw nagsisinungaling daw, hindi naman daw magagawa ang 20 pesos na bigas. Ikaw hindi mo kayang gawin kasi wala kang alam sa pagpapatakbo ng agriculture. Ibahin mo ang isang Marcos. Dahil ang Marcos, malapit talaga sa kanilang puso ang agriculture mula noon sa panahon pa ni Apo Lakay. At ang isang Marcos, matalino, ekonomista, kahit hindi lawyer ang ating Pangulo, pero napakatalino. At kita mo naman, bata pa lang yan, sinasama na yan ni Apo Lakay sa mga travel niya sa ibang bansa, sa kanyang mga working visit, sa kanyang mga state visit, isinasama na yan. Pati ni FL Imelda Romualdez Marcos, isinasama na yan sa iba-ibang bansa kapag meron siyang mga working visit. Kapag siya ay pinapadala as ambassador, no? Kapag hindi nakakapunta si Apo Lakay, si PBBM minsan ang pinapapunta. At may mga picture si PBBM 'no, na pumupunta siya sa ibang bansa, siya ang nagiging ambassador. Bata pa siya no'n, mga kaibigan. Ang dami ng experience ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang dami na niyang experience. Kaya nga nakakatawa na ang isang Sara Duterte lang ang hahamak sa kanya. Isang Sara Duterte lang na walang alam na bugok
at saka may sayad sa utak. Yun lang, itong babae lang na ito ang hahamak sa ating Pangulo na mula ng pagkabata ay talaga namang sinanay na ng kanyang ama kung paano mamahala, kung paano maging presidente. Pagkatapos sasabihin lang ng isang walang walang utak na merong sayad na si Sara Duterte na hindi daw marunong maging pangulo si PBBM. 'Di ba mga kaibigan? Talagang talagang may sayad talaga sa utak, 'no? At eto mga kaibigan, gusto pa niya na magbigay ng advice. Anong ibibigay niyang advice? Sarili nga niya, hindi nga niya ma-advice-an. Yung sarili nga niya, hindi niya mapagsabihan kung ano ang dapat gawin, magbibigay pa siya ng advice. Aba, 'wag na uy, mapapariwara lang ang Marcos administration. Dahil siya mismo hindi nga niya alam kung paano kumilos ng tama, kung paano magsalita ng tama dahil siya ay isang lukaret at isang, bugok. Bugok, yun ang tawag sa kanya, bugok. Wala siyang alam. Abogado pero walang alam. Isang bugok, travel ng travel at my God, saan kinukuha yung pang-travel niya? My God, magkano, magkano ang pamasahe? Guys, magkano pamasahe yung pang-travel? My God! Wala siyang gagawin kundi mag-travel. Mag-o-organize pa siya ng mga pagkilos doon. At pera na naman ang kailangan diyan. Bakit ang dami niyang pera? The fact na nagbabayad pa sila ng lawyer ni Duterte. Guys, ang laki ng binabayad nila sa lawyer ni Duterte monthly. Paano nila kinukuha? Saan nila kinukuha yung pera? Tapos meron pa silang mga siyempre meron pa silang mga ibang gastusin. May pamilya din si Lucreng, 'di ba? Oh, siyempre gagastos din 'yan sa mga anak niya. Guys, bakit tila ang pera para kay Lucreng ay tubig lang sa gripo? Overflowing ang pera na ginagastos ni Lucreng. Saan nanggaling ang pera na ginagastos ni Lucreng? Bakit tila sumasahod lang siya sa faucet? Parang sumasahod lang siya ng tubig sa gripo. Saan niya kinukuha ang pera? My God, 'di ba? So, sabi ni Jasmine Iris, "Sara tamad, hanggang salita lang, si Sara wala sa gawa." Tumpak 'no, tamad talaga siya, hanggang salita lang talaga siya 'no. Loteski pa daw, puro kuda si Sara, correct 'no, puro talaga kuda si Sara, wala sa gawa 'no. Ah, hindi nga siya nagtatrabaho, puro lang siya ano, kuda. Ah, Magna Gandamra, siya lang ang presidente ang nakagawa sa pagtulong sa mga mahihirap sa Pilipinas. Mabuhay ka Pangulong Marcos. Tumpak, 'no? Kita niyo naman mga kaibigan, oh, kitang-kita natin, Magmula nang si President Marcos ay naupo bilang pangulo, hindi mo siya makikita nagsisiting pretty sa Malacanang. Hindi mo siya makikita na nandun lang sa Malacanang, nakaupo, nagsi-siesta, hindi mo siya makikitang gano'n. Guys, pag-upo ni President Marcos Jr., makikita mo nagra-round sa iba-ibang sulok ng Pilipinas. Andiyan yung namimigay ng mga tulong 'no, tulong sa mga, magsasaka, sa mga mangingisda, namimigay ng mga traktora, namimigay ng mga bangka, namimigay ng mga, ano bang tawag dun, yung mga para sa mga food processing at lately namimigay ng mga ambulansya, ng mga patient vehicle sa buong bansa. Lahat ng LGU meron, mga kaibigan, 'no? Saan ka nakakita ng ganitong klaseng pangulo? Only, only, only President Marcos Jr. Sa totoo lang mga kaibigan,
Kahit nga yung tatay niya, kahit nga si Apo Lakay na napakagaling, hindi nga ito nagawa. Hindi nagawa ni Apo Lakay itong ginagawa ngayon ni PBBM. Grabe mga kaibigan yung pag-asikaso ni PBBM sa mamamayang Pilipino. Grabe yung pag-a-assist niya, pagtulong sa mamamayang Pilipino. Kaya nga masasabi ko, bulag na lang talaga ang mga hindi makakakita ng mga achievements ng ating Pangulo. Bulag na lang talaga. At sana kung patuloy silang magbubulag-bulagan, sana magkatotoo na talagang mabulag na sila at hindi na sila makakita kahit kailan, para tuluyan na lang silang maging bulag. Kasi bulag naman talaga sila, sa katotohanan. Yung mga kaibigan 'no, eto lang, kita mo, bumagyo, bumaha, si PBBM presidente 'yan, hindi naman niya katungkulan na magra-round pagkatapos pumunta on the ground. Titignan yung mga kababayan natin, mamimigay na ng hindi naman niya katungkulan 'yan, merong DSWD. Pero hindi hindi inaasa ng pangulo natin sa DSWD, kundi pumupunta talaga siya on the ground at siya mismo ang tumitingin kung ano ba ang kalagayan ng ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng Pilipinas na naapektuhan ng bagyo. Yan ang ating pangulo. Yan ang wala. Yan ang wala sa mga Duterte. Hindi sila gano'n, mga kaibigan. Wala silang ganyan. Dahil ang kanilang naging pangulo, Duterte, ubod ng tamad. Grabe, mga kaibigan. Ubod ng tamad. Biruin niyo ha, saan ka nakakita ang presidente ng Pilipinas? Papasok, pupunta ng Malacanang, hapon. Hapon na, minsan gabi pa. 7:00 ng gabi, darating sa Malacanang kasi nga tulog maghapon. Kasi nagna-nightlife, ang hilig sa nightlife, no? Tulog maghapon, papasok sa Malacanang gabi. Magto-talk to the people, 10:00, 11:00, minsan 12:00, wala ng mga tao, tulog na lahat. Gano'n, tamad. 'Pag sinabi mong Duterte brand, tamad. Oh, tignan mo nga si Baste, ano sinasabi ng mga taga-ano, taga Davao, yung mga 'di ba nabalita 'yan mga kaibigan 'no, na ayaw ng mga constituent niya kay Baste. Kasi tamad daw, papasok hapon na lasing. Lasing, tamad, papasok hapon na lasing, minsan lang daw sa isang linggo, 1, 2 araw lang pumapasok at hapon na. Lulugo-lugo kasi nga tamad, nagna-nightlife, gano'n daw, palahubog, palahubog, inom daw ng inom. Hmm. So, papasok may hangover, oh, at bago pa pumasok 'yan, nag-aano muna 'yan, nagba-vlog, nagpapa-interview pagkatapos babanat-banatan yung pangulo natin, na yung pangulo natin ganito daw. My God, wala ka na ngang ginagawa, inutil ka na nga, pagkatapos ganyan pang gagawin mo, babanat ka pa sa pangulo na napakaraming ginagawa, na kitang-kita naman ng taong bayan na ang pangulo natin ay nagtatrabaho at hindi natutulog lang na katulad niyo na tamad, 'di ba? Napakatamad. Hmm. Sabi naman ni Bernardino Saromenes, "Lame duck President BBM." Oh, talaga lame duck? Wow, the best. Bakit? Kasi, sinasabi niya lame duck daw si PBBM. Lame duck pa 'yan, pero yung tatay nila nadala sa dahig. Lame duck pa 'yan, pero yung tatay nila nakakulong sa dahig. Ay, lame duck pa 'yan, pero si Kibuloy nakakulong din. My God, magpasalamat na lang kayo at lame duck yung president natin. Paano kapag hindi lame duck 'yan? So, pasalamat na lang kayo kasi sinasabi niyo lame duck.
si PBBM, eh, pasalamat kayo kasi lame duck siya. Dahil kapag hindi siya lame duck, ba, ewan ko, baka yung Sara niyo kulong na. Saan ka nakakita lame duck daw yung presidente, pagkatapos si Digong nasa daig, nakakulong. Nakakatawa 'di ba? Sabi pa ni Digong, oh, "'Pag pumunta dito yung ICC na 'yan, sipain ko sila." Sabi sabi niya, sabi pa niya, "'Pag pumunta yung ICC niyo dito, tatratan ko talaga 'yan." Oh, anong nangyari? Oh, kulong siya, kulong siya. Sabi pa niya, ha, sipain daw niya 'di ba, sipain siya. Pero nung prinesenta na siya sa ICC, my name is Rodrigo Duterte. Nakalimutan kung paano magsalita. Duwag pala, 'di ba? Kaya alam niyo yung mga nagsasabi na lame duck yung ating pangulo, pasalamat kayo. Lame duck pa yan, lame duck pa yan. Ganyan siya ka-strong. Kasi lame duck pa yan, Ay naku, nakakatawa 'di ba? Ay naku, 'yan. So, tuloy tayo 'no, tuloy natin. So 'yun nga mga kaibigan 'no, kita natin na yung pangulo natin, yung pangulo natin ngayon, nagagawa niya mga kaibigan na ayusin muli ang Pilipinas at dalhin tayo sa bagong Pilipinas. Kita niyo mga kaibigan, ngayon lang nangyari, ha. Eto, ngayon lang nangyari ito. Hmm, kahit ngayon yung bang sa mga simpleng bagay na 'pag tiningnan mo simple pero napakalaki ng benepisyo sa mga mamamayang Pilipino. Isa pa mga kaibigan, yung 50% discount sa mga MRT, LRT 'no, 50% discount sa mga senior citizen, estudyante, PWD. At tuwing linggo, merong 1+3 na tinatawag na buong pamilya 'no, isang ticket lang babayaran mo sa LRT, MRT or ano 'no, sa mga tren 'no, isang ticket lang tapos tatlong anak puwede mong dalhin. Basta tatlo, 1+3. So, isang ticket ang bibilhin mo, tatlo ang libre. Mga kaibigan kung titingnan natin parang mga simpleng bagay, pero kung ikaw estudyante, everyday pumapasok ka sa school, meron kang 50%. Guys, halimbawa ₱20 ang binabayad mo sa pamasahe, ₱10 na lang. So, everyday makaka-save ka ng ₱20 LRT. Or halimbawa, ₱100 ang ano mo, ang balikan mo sa LRT, ₱100. Dahil 50%, so ₱50 na lang. So yung ₱100, yung ₱50 na 50%, magagamit mo na yan pangkain. So sa mga ganitong simpleng bagay, na tingin natin simple, pero ang laking bagay nito guys. Biruin mo everyday meron kang 50% discount. Ang daming nakikinabang, estudyante, senior citizen, PWD. Saan ka nakakita? Only in the time of President Bongbong Marcos. Walang ganito sa panahon ni na Pinoy, walang ganito sa panahon ni Duterte. Only now in the time of President Bongbong Marcos. Ano pa? Yung pagpapalaganap ng labas, libre, mga kaibigan. Libre. Mga panahon 'no, mga time 'no, meron siyang time, yung mga time na, um, yung ba tawag dun, peak hours sa umaga, peak hours din sa gabi, libre lahat yan. Ang laking tulong nito, mga kaibigan. Kung titignan mo parang maliit na aksyon pero ang laki ng benepisyo, 'di ba?
Katulad na lang din ng mga ₱20 na bigas na pinapalaganap na Luzon, Visayas, Mindanao, senior citizen, PWD, minimum wage earners. Ngayon naman, member pa ng 4Ps at ngayon naman, inaayos na nila yung para sa mga fisherman 'no, mga magsasaka at mga jeepney drivers, tricycle drivers, makaka-avail na rin ng ₱20 na bigas. So kung titignan mo parang maliit na bagay pero ang laki ng benepisyo, ang laki ng epekto nito sa mga tao na magbebenepisyo. Gano'n po mga kaibigan, grabe ang achievements ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga sabi ko kung hindi ito makita ng mga bulag na DDS, wish ko na tuluyan na lang kayong mabulag nang sa gano'n ay manatili na kayong bulag at maging totoong bulag kasi bulag naman kayo, 'di ba? Kasi kung hindi niyo ito nakikita na sa sobrang dami ng ginagawa ng pangulo natin, sobrang dami ng mga benepisyo na ibinibigay ng pangulo natin, aba, kung hindi niyo 'to ma-appreciate, bulag na kayo at sana maging totoo na mabulag na lang kayo para forever na kayo'y bulag at hindi niyo talaga makita ang katotohanan. Ano pa, yung pina-implement ng ating pangulo, zero billing sa lahat ng DOH hospitals. Saan ka nakakita ng Pangulo ng Pilipinas na nagpatupad ng zero billing? Alam niyo ba yung zero billing? Alam niyo ba? Mga kaibigan, sa panahon ko dati 'no, 'pag sinabing government hospitals, ang libre diyan ang libre diyan mga kaibigan yung halimbawa, doctor's fee, ayan, libre. Yung, ah, anong tawag dito, yung kwarto 'no, yung talagang word na word 'no, kwarto. Pagkatapos lahat na babayaran mo na, mga miscellaneous. Diyan sila bumabawi, mga miscellaneous. Walang ganito mga kaibigan na ginagawa ngayon ng pangulo natin na zero billing, walang ganito kahit sa panahon ni Duterte. Walang zero billing. Bakit? Mga kaibigan, yung mga nagkakasakit, may mga kaibigan ako nagkakasakit pumupunta sa mga pampublikong hospitals, may binabayaran. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, talagang zero billing. Napakalaking bagay nito, zero billing. Pinakita nga 'di ba mga kaibigan 'no, yung pasyente 'no na nanganak yung kanyang asawa, pagkatapos parang namatay yung asawa niya, pagkatapos yung yung bata yung sanggol yun ang nabuhay, yung asawa niya namatay. Pagkatapos umabot sa ₱250,000 ang kanilang bill. Tapos pinakita 'di ba yung bill, oh, ₱250,000. Tapos nakalagay zero, zero billing na. Kasi yun ang pinatupad ng ating pangulo sa lahat ng mga hospitals ng DOH, zero billing. Wala nang babayaran kahit miscellaneous, as in wala na kahit miscellaneous, 'di ba? Kaya eto mga kaibigan 'no, only in the time of President Marcos Jr. Etong mga nangyayari ngayon na mga, ah, pagpapaganda, pag-aayos, pagpapa ah, pagpapaluwag ng pamumuhay ng mga Pilipino, ito nangyayari ngayon sa panahon ni President Marcos Sr., 'no? Yan yun mga kaibigan. Yan po yan 'no, kaya napakaganda po, napakaayos po ng ginagawa ng ating pangulo. Unlike po sa panahon ni Duterte na wala lang siyang ginawa kundi pumatay ng tao. Pumatay ng tao, magmura,
magbinastos 'no, bastusin yung mga babae, paghahalikan yung mga babae, pinagbabastos niya, pinagmumura niya yung Papa sa Roma, yung Diyos binabastos, yung mga pari, yung Katoliko, Catholic Church, lahat binabastos. Pinaghahalikan, kung puwede lang rapin yung mga babae, re-rapin niya lahat yan, eh, dahil sa sobrang pagka-manyak, 'di ba? So, iyan pong ginawa ng Duterte administration, 'no? Puro war on drugs na hindi naman nagtagumpay. Madami lang siyang napatay, 'no? Ang, 30,000 na mga napatay dahil sa kanyang utos, shoot to kill. 'Yan mga kaibigan, 'no? Kaya wala pong nagawa ang Duterte administration. Dahil sa kanyang pagiging bangag, araw-araw ba naman bangag, araw-araw nag-e-MJ, araw-araw sumisinghot ng MJ, nagpe-fentanyl pa. So ganito po ang nangyari 'no, naging worse ang pamumuno niya sa Pilipinas dahil sa kanyang pagkabangag, everyday bangag 'no. So yan po ang cause ng pagiging bangag. Siya po ay hindi niya nakokontrol ang kanyang sarili kaya siya ay nakakapatay ng tao at nakakapag-order ng shoot to kill dahil po wala siyang pasensya, mainitin ang ulo, palamura, bastos kasi siya nga po ay bangag, everyday bangag, nagpe-fentanyl, nagme-Mary Jane. Yan po ang katotohanan, 'di ba? Hmm. O ano na, mga DDS, galit na kayo. Oh, nagsasabi lang tayo dito ng katotohanan 'no, totoo lang ang sinasabi natin, 'no? So, ah, Jasmine Iris, hanggang salita lang si Sarah, wala sa gawa. Tumpak, hanggang salita lang talaga. Lotiski pa daw, Sarah the Destroyer. Totoo, no? Jasmine Iris, Sarah Dora Explora. Tama po, tamad talaga si Sarah. Lotus Key pa daw, naka-blindfolded mga DDS. Opo, no? Naka-blindfold sila, kaya sila ay mga walang makita. Sila po ay mga bulag. Okay. So, yan po ang nangyari mga kaibigan, no? Ah, Sabi ni Victorious Perolino, wag na tayong mag-away-away, magkaisa na tayo. Ayusin ang Pilipinas, talamak ang korupsyon ngayon. Maawa kayo sa Pilipinas, magkaisa na tayo. Alam mo, sa totoo lang, tama yung sinasabi mo eh. Dapat naman talaga magkaisa eh. Dapat labanan ng korupsyon, magkaisa na, di ba? Para sa isang layunin, paunlarin ang Pilipinas. Pero hindi yan mangyayari kasi ang vice presidente natin, ayaw niyang makiisa. Ang gusto niya mangyari, pabagsakin ang Pangulo at siya ang maupo. Siya ang gusto niya maging Pangulo ng Pilipinas. At gusto niya, iisa lang ang gusto niya, pabagsakin ang Pangulo natin. Walang iba. Ayaw niya yung makipagtulungan, 'di ba sabi nga niya 'di ba, ayaw daw niya magbigay ng libreng advice sa administrasyon. Oh, kita mo yung sama ng ugali 'di ba, mukhang pera. Pinapakita lang niya yung kanyang pagiging mukhang pera. Biruin mo ayaw daw niya magbigay ng libreng advice sa administrasyon. Eh, hello, kung titingnan natin nasa gobyerno ka, vice presidente ka, katungkulan mo na mag-assist sa pangulo. Kung meron kang alam na sa tingin mo'y maganda, katungkulan mo na gawin 'yan 'no, mag-advice. Kaya nga lang ayaw namin na mag-advice ka.
Unang-una sa lahat, wala ka namang magandang i-advice, eh. Anong advice mo sa pangulo? Paano magmura? Kung paano mag-hire ng killer? Anong i-advice mo sa pangulo? Kung paano maging balahura? Kung paano maging, masamang tao? Anong i-advice mo sa pangulo? Wala ka namang alam. Hindi kailangan ng pangulo ng advices mo dahil wala ka namang alam. Ang maganda mong gawin, advisesan mo yung sarili mo. Sarili mo nga hindi mo nga ma-advisesan, eh. Sarili mo nga mali-mali ginagawa mo, eh. Sarili mo nga hindi mo nga maayos, mag-a-advice ka pa sa pangulo natin. Hello, mahiya ka naman sa balat mo. Hindi namin kailangan ng advices mo, mahiya ka naman sa balat mo, 'di ba? Oo. 'Yun ang katotohanan mga kaibigan 'no, mahiya siya sa kanyang balat dahil siya ay, walang mai-advice 'no, sa ating pangulo. 'Yan ang katotohanan mga kaibigan 'no. So, ito pa guys 'no, ah, kung titingnan natin, itong si VP Sara Duterte, parang kulang na kulang siya sa pansin, eh, 'no. Yung pangulo natin, focus na focus sa pagtatrabaho, si VP Sara Duterte nagpapapansin, 'di ba? Nagpapapansin siya. Ang ginagawa niya, sinisiraan niya ng sinisiraan ang pangulo natin, pumupunta siya sa iba-ibang mga bansa. Biruin mo, 'di ba lately pumunta siya Italy, France, pagkatapos ano ngayon, punta naman daw siya sa Japan. Guys, ang sabi pa niya dapat daw gayahin siya ng mga pulitiko 'no, dali. Ang advice pa niya guys, dapat daw gayahin siya. Dapat daw pumunta sa iba-ibang mga bansa at magtanong daw doon sa mga OFW about best practices. Eh, napakatanga, napakabobo. Biruin mo, ang tatanungin mo pa talaga yung mga OFW do'n kung ano yung mga best practices. Ang bobo. Ay mga kaibigan, andito na nga, meron na nga tayong mga best engineers na nakakaalam um, kung paano mawawakasan ang flood control. Ang problema natin hindi yung kung paano susolusyunan, ang problema natin ay kung paano mawawakasan ang korapsyon. Dahil kung sa solusyon lang, marami tayong solusyon, kaso hindi nga nagagawa ng maayos ang mga proyekto dahil ninanakaw. 'Di ba? Ninanakaw ng mga contractors at ng mga politiko. At sabi ko nga sa inyo, namana ng ating Pangulo ang mga problema ng past administration. Katulad na lang dito sa mga flood control projects. Past administration pa pala 'to, namana ng ating Pangulo itong mga problema sa flood control. Grabe mga kaibigan. Oh, so kung titingnan natin guys 'no, yung mga nangyayari ngayon, it's because of the past administration. Hindi ito ngayon na nangyayari, 'di ba? Jingo Estrada nga mismo, eh, kapanalig nila 'yan, Jingo Estrada. DDS 'yan, pero anong sabi ni Jingo Estrada? Ang sabi niya mga kaibigan ay, eto daw 'no, etong, ah, mga flood control, itong mga problema sa mga flood control ay sa nakaraang administrasyon pa at hindi daw ngayon. Hindi lang daw ngayon. Hmm. Totoo yung sinasabi ko mga kaibigan, namana ng ating Pangulo ang mga problema ng past administration. Real talk lang tayo dito mga kaibigan, real talk lang tayo. No? Wala tayong personalan, no? Real talk lang tayo dito. Katotohanan lang ang ating sinasabi. Kung ating i-dig deeper, talagang titingnan, no? Saan ba ito nagmula? Makikita natin na ang lahat ng ito ay nagmula sa mga nakaraang administrasyon. Hindi naman kay PBBM, eh. Hindi naman ito sa administrasyon ni PBBM, eh. Nagmula ito sa mga nakaraang administrasyon. Yun ang katotohanan, mga kaibigan, 'di ba? Kaya ito guys, yan ang katotohanan 'no. Ano pa? Ano lang natin 'to ha.
Ah, okey. Sandali basahin natin 'to, 3 hours 'no? Malacanang responds to acting Davao City Mayor Baste Duterte's criticism of the current administration's handling of flood control projects. Ang mga ganitong komento mula sa kanila pero wala namang suhestyong ibinibigay sa pagresolba sa problema ay hindi nakakatulong sa bayan, said Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ang maaari nilang maitulong sana ay ipaalam sa mga mamamayan ang 13,917 na flood control projects ng nakaraang administrasyon para malaman ng lahat kung existing, operational, effective ba ito sa problema sa baha at kung nararamdaman ba natin ang mga proyektong ito ngayon at noong mga nakaraang taon. Boom! Kita mo, sunog na sunog si Baste Duterte. At ito pa mga kaibigan delikado sila ngayon. Delikado sila guys. Kasi masyado silang maiingay. Oh, ngayon nasisilip na mga kaibigan, nasisilip na ang 52 billion ni Pulong Duterte. Ang dami na ngayong nagbibigay ng kanilang mga statement na kini-question ang 52 billion ni Pulong Duterte sa Kongreso, sa Senado, even si Tito Soto hindi daw niya ma-absorb. Hindi daw niya maubos maisip na paano ang isang distrito ay nagkaroon ng 52 billion. At sa Kongreso at yung iba-iba pang mga ahensya ay tinatanong na nila ang 52 billion ni Pulong Duterte. Kaya mga kaibigan, kasama sila. Delikado sila mga kaibigan. At lalo na ito, lumalabas na ang 13,917 na flood control projects ng nakaraang administrasyon. Mga kaibigan, ipapasilip ito ng ating Pangulo at ipapacheck ito ng ating Pangulo. Saan-saan? Ano bang mga ano yan? Ano-anong mga flood control ba yan? Saan-saan yung mga flood control na yan? Totoo ba yan? Madali lang ito i-check mga kaibigan. Katulad ng kita mo ngayon ang pangulo natin nagpagawa siya ng 'di ba, ng website na nandun lahat 'no? May mapa tapos nandun lahat yung mga pangalan ng mga flood control sa iba-ibang mga lugar at nakikita doon completed ba, kung kailan ba kinumpleto. Pagkatapos guys, pupuntahan niya ng pangulo natin at makikita, "Uy, nasaan itong mga flood control na 'to?" At malalaman na sa 13,917 na natapos daw ng Duterte administration, malalaman nila ngayon na wala palang nagawa. Patay! Lagot ngayon sila. Lagot ngayon sila. Dahil sa kanilang pagiging epal na komento sila ng komento at sinisiraan nila ang administrasyong ito. Napapahamak sila dahil sa kanilang mga ginagawa. 'Di ba? Kaya mga kaibigan, malapit na iimbestigahan itong mga flood control projects na ito ng Duterte administration. No? Biruin mo mga kaibigan, 13,917. No? So itong sabi ni Claire Castro, ni Attorney Claire Castro, ang maaari nilang maitulong sana ay ipaalam sa mamamayan ang 13,917 na flood control projects ng nakaraang administrasyon para malaman ng lahat kung existing, operational, effective ba ito sa problema sa baha at kung nararamdaman ba natin ang mga proyektong ito ngayon at noong mga nakaraang administrasyon. Alagot sila dito guys. Hindi sila dito makakaligtas, mga kaibigan, no? Mag-uumpisa na i-check ng Marcos administration itong 13,917 flood control ng mga Duterte. Ito ay mag-uumpisa na i-check mga kaibigan, no? Yan kasi masyado silang yung paninira sa gobyernong ito. Pero hindi nila
naiisip na bago sana sila manira, tingnan muna nila yung ginawa ng kanilang tatay sa nakaraang administrasyon. Kung meron ba silang credibility na manira ng bagong administrasyon. Dahil kung alam nila na hindi sila malinis, dapat huwag na kayong manira dahil kayo ang unang-unang maiimbestigahan. Mga kaibigan, no? Eto, tingnan natin, no? Tingnan po natin kung ano ang mangyayari sa kanila, no? Mga kaibigan. Yan. So, kita nyo naman, di ba? Umamin naman din si Duterte na marami na siyang nanakaw. Oh, guys ha, mismo si Duterte umamin na siya ay magnanakaw. Meron siyang video. Ang sabi niya, hindi ako nagmamalinis. Marami din akong ninakaw. Pero naubos na nga lang. Maniwala kang naubos na ang ninakaw niya? Hindi ako maniniwala na naubos na ang kanyang ninakaw. Bakit? Bakit ayaw niyang pabuksan ang kanyang bank accounts? Kung totoong naubos na ang kanyang ninakaw, edi sana pumayag siya na pabuksan ang kanyang bank accounts. Pero ayaw niyang pabuksan ang kanyang bank accounts dahil alam niya nandoon makikita ang mga limpak-limpak na salapi. Diba? Umamin siya eh. Yung inyong idolo, umamin siya na siya ay magnanakaw. Diba? Kaya huwag niyo nang ipagtanggol ang inyong idolo kasi umamin siya mismo na siya ay nagnakaw. Sabi niya, hindi ako nagmamalinis. Marami din akong nanakaw. Naubos na nga lang, sabi ni Duterte. At pagkatapos nanalo siya 2017, most corrupt person of interest, no? In 2017. Siya yung nanalo noong 2017, pinaka-corrupt na leader sa buong mundo. 'Di ba? Nanalo si Duterte, pinaka-corrupt na leader sa buong mundo. 'Di ba? Yan yun mga kaibigan. So, lahat po ng mga nakikita ngayon natin na mga pagnanakaw originated in the past administration. Kumbaga, namana ng ating Pangulo yung mga pagnanakaw sa past administration tuloy-tuloy hanggang ngayon. Kaya ang Pangulo natin ngayon ay kanyang sinasawata, kanyang nilalabanan ang korupsyon ngayon sa administrasyong ito. At tinitrace ngayon saan yan nagmula. At nakikita unti-unti na lumalabas ang katotohanan ng mga pagnanakaw na ito ay nag-umpisa pa sa mga nakaraang administrasyon. Diba? Real talk tayo mga kaibigan dito, no? Walang personalan, walang sugarcoating, real talk tayo dito. Ang ating komentaryo ay makatotohanan, real talk po tayo. Wala po tayong pagtatakpan, no? Inom muna tayong tubig. Ano pa? Okay. So ang sabi po no ni Undersecretary Claire Castro, naka-ready na daw no si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang lahat ng miyembro ng executive branch ng gobyerno sa lifestyle check. Ayon kay Undersecretary Claire Castro nitong Biyernes. So naka-ready na po ang executive department, no? Yung pangulo natin naka-ready na. Ano kaya yung vice presidente? Magre-ready kaya siya? Papayag kaya siya na i-open ang kanyang mga bank accounts? Ay, mukhang hindi. Mukhang hindi siya papayag, no? Takot siya. Takot ang vice presidente. 'Di ba?
Yan, okay na po. Ah, Ay, palakpakan! okay na po. Actually, I still talk to my sister. Yan. So, what's next? Okay, what's next? Ay, grabe. Grabe, ah. OMG, OMG. Luxurious din pala. OMG, OMG. Ayan, no? So, magta-travel po ulit si, si Lustay, no? Pupunta daw sa Japan, si Lustay. Basahin na natin to. VP Sara to travel to Japan in September to visit Filipino community na para mangampanya. My God, ang aga niyang nangangampanya. Hindi po siya nagtatrabaho. Siya po ay naging vice-presidente. Mga kaibigan, tignan nyo ha, buong time ni Sara Duterte ng pagiging vice-presidente, mamasyal. Mamasyal, mag-travel, mag-happy-happy, manirang puri, siraan ng Pangulo, siraan ng turismo. Oh, kita mo pati butiki, oh, oo daw. Sumagot yung butiki, oo daw. Guys, anong klaseng politiko to? 2025 pa lang na yun. Siya ay nangangampanya na para sa 2028. Ang aga ng pangangampanya ni VP Sara Duterte. Nangangampanya na siya, mga kaibigan. No? So ngayon naman, mangangampanya naman siya sa Japan. Grabe, no? Grabe, kampanya lang siya ng kampanya, guys. At ang masama pa nito, pinapasweldo natin siya na wala siyang trabahong ginagawa. Kundi, mangampanya. Pumunta sa iba-ibang bansa at mangampanya. Grabe. Ay. Grabe, no? Ewan ko. Nakakadiri ang ginagawa ng vice-presidente. Nakakadiri ang ginagawa ng mga vice-presidente. Grabe. Ito, ano lang natin to China warned the Philippines that there is a price to pay after Taiwanese official Lin Chia-lung visited the country as head of a foundation. Beijing accused Philippines of violating the One China principle and enabling Taiwan separatist forces to engage in anti-China activities. This once again reflects the serious lack of credibility of the Philippine government. China firmly opposes this and has lodged serious protests with the Philippines both in Beijing and in Manila. China's foreign ministry spokesperson said China also urged Philippines to stop playing with fire on matters involving China's core interests. Yan. So, yan po ang sabi ng China, nag-warning, no? Nananakot pa. Pero itong masasabi natin bilang Pilipino na nagmamahal sa ating bansa. Aba, FYI, for your information, hindi na si Duterte ang nakaupo. Hindi na si Duterte ang Pangulo ngayon na pwede niyong takot-takutin na nanginginig ang kanyang itlog at umuurong ang kanyang bayag kapag tinatakot ni Xi Jinping at parang tuta na sunod-sunuran. FYI, ang Pangulo ngayon ay si PBBM, Ferdinand Marcos Jr. Matapang na tao.
matapang, walang inuurungan. Filipinos do not yield. Tandaan mo ha, Filipinos do not yield. Matapang ang ating Pangulo. Kaya itong pananakot ng China na 'to, hindi ito uubra. Hindi yan uubra sa Pangulo natin dahil ang Pangulo natin ngayon matapang. Hindi katulad ni Duterte na himod lang sa puwet ni Xi Jinping. 'Pag sinabi ni Xi Jinping, "Lumuhod ka," luluhod. O tumayo ka, tatayo. Tumawa ka, tatawa. Yun po si Duterte. Lahat ng order ni Xi Jinping sinunod niya. Kaya nung si President Marcos na, akala niya gano'n pa rin. Eh, kaso nagkamali siya kasi hindi niya kayang hawakan sa leeg si Pangulong Marcos. Dahil ang pangulo natin makabayan, makabayan at hindi niya ipagkakanulo ang Pilipinas para lang sa China. So, ngayon, mga kaibigan, ang China, kahit anong gawin nilang pananakot, wala naman silang magagawa, mga duwag yung mga yan. Duwag yan, mga kaibigan, no? Itong mga DDS na nandito ngayon, mga duwag din 'to, eh. DDS yan, eh. Ang mga DDS, basta DDS, duwag yan. Manang-mana kay Digong, manang-mana kay Sara, manang-mana kay Baste. Puro yabang, puro salita, puro lang mga pagyayabang, pero wala naman sa gawa. Sa totoo lang, mga kaibigan, 'no? Ako, kahit ako babae, handa akong ipaglaban yung bansa ko. Handa akong ipaglaban ang Pilipinas. Kahit sabihin nating magkagera, sige. Kailan ba umurong ang Pilipinas sa giyera? Ang dami na nating dinaan ng giyera. Philippine-Spanish War, Philippine-American War, Philippine-Japan War. Ang dami na nating pinagdaanan ng giyera. Hindi tayo natakot. Kahit ng kalaban natin ay mga superpower pa. Kahit ang kalaban natin ay mga advanced ang kanilang mga armas, hindi natakot ang Pilipino. Filipinos do not yield. Tandaan nyo yan. Ang Pilipino, hindi pasisiil ang mamatay ng dahil sa ating bansa. Hindi tayo pasisiil. Yan ang Pilipino. Matapang tayo na lahi. Hindi tayo duwag. Ginawa lang tayong duwag sa panahon ni Duterte. Ginawa tayong duwag, ginawa tayong tagahimod ng puwet ni Xi Jinping. Naging sunod-sunuran ang Pilipinas. Kita mo sa panahon ni Duterte, gigil na gigil yung mga mangingisda natin. Gustong lumaban. Gigil na gigil yung mga Pilipino, gustong lumaban. Yung AFP, gigil na gigil, gustong lumaban, magpadala ng mga barko. Anong sabi ni Duterte? Huwag kayong magpadala, huwag kayong maglagay ng mga barko dyan. Hayaan nyo na yan, huwag kayong magpatrol dyan. Pinigilan si Delfin Lorenzana ni Duterte. Si Delfin Lorenzana magpapadala ng mga barko sa West Philippine Sea. Pinigilan ni Duterte. Ano pa? Yung sa Sunday Cay, magpapagawa, no? Yung DFA noon magpapagawa ng parang kung saan anuhan ng mga mangingisda natin. Pinigilan din ni Duterte. Kasi order ni Xi Jinping. Hindi po pwede yan. Huwag niyong ituloy yan. Pinigilan ni Duterte. Tingnan mo yung napakatanga. Bobo. Napakatanga, napakabobo. Pag sinabi ni Xi Jinping, huwag niyong gawin yan. Hindi rin niya ginagawa. Pero yung ginawa ni Xi Jinping na gawa ng artificial island at minilitarize pa, hindi naman niya pinigilan. Hinayaan lang ni Duterte na gumawa ng military bases ang China diyan sa mga karagatan, sa Spratlys. 'Di ba? Nag-reclaim sila ng dagat sa Spratlys. Pagkatapos, mga ilang ano lang, nilagay nila yung kanilang military bases.
Wala namang ano walang say si Duterte, walang reklamo si Duterte. Baw ng baw, humahalik sa puwet ni Xi Jinping. Gano'n siya kaduwag. Ganyan po, ganyan ang mga DDS. Sila ay mga duwag, mga walang dangal, mga bugok na mga tao ang mga DDS. Mga tanga, bobo, mga mal-edukado ang mga DDS. Kaya naman, okey lang sa kanila kahit na inaapak-apakan lang ng China, okey lang sa mga DDS na 'to, na mga mal-edukado, mga bobo, mga tanga ang mga DDS, 'di ba? Yan ang totoo. Yan. So mga kaibigan, naka-isang oras na pala tayo 'no, at 41 minutes 'no. So maraming pong salamat mga guys 'no, sa panunood 'no, sa lahat po ng mga, PBBM supporters, sa lahat po ng mga Pinklawan, mga Dilawan, mga DDS, maraming pong salamat sa suporta at sa inyong panunood 'no. Bye-bye, good night, and God bless. Bye! Fight fake news! Expose the truth. Alvin Rich po, komentarista. Bye!